Sa gabi ng Kapaskuhan ay makikita natin ang mag-asawang natutulog sa kanilang kwarto, pagkatapos ay dumating ang kanilang anak na babae at sinabi nito sa kanyang ina na may naglalakad sa itaas, ngunit pinatulog lang siya ng kanyang ina at sinabing baka mga hayop lang ang mga iyon, pero mommy maaaring si Santa din iyon dahil Pasko ngayon. Oo, pwede na siya nga iyon anak, kaya't sinabi ng batang babae na maghanda ka ng milk at mga cookies para sa kanya. Okay sige anak at matulog ka na, at pagkatapos ay naglagay na ito ng milk at mga cookies sa kusina, at paglabas ay napansin niya na nakabukas ang kanilang pinto kaya't inilak niya ito, at pagkahiga ay sinabi niya sa kanyang asawa na nagpahanda ang anak mo ng milk at cookies para kay Santa. Samantala ay nakarinig ang kanilang anak na tila may naglalakad sa sala, at pagkababa ay nakita niya si Santa doon, kaya't agad niyang ginising ang kanyang kuya upang sabihin na dumating na si Santa, ngunit pinalayas lang siya nito. Pagkababa ay nakita niya na may kinuhang palako si Santa sa bag nito, kaya't nang dahil sa takot ay agad siyang nagtago sa likod ng pinto, at pagpanik ni Santa ay sinundan niya ito sa hagdan kung saan ay narinig niya na pinalakol nito ang kanyang kuya sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay pumunta na si Santa sa kwarto ng kanyang mommy at daddy, at makikitang pinagpapalakol nito ang kanyang daddy kaya't nagising ang kanyang mommy na puro dugo ang kanyang kamay, at laking takot ng kanyang mommy nang makita nito si Art the Clown na nakasuot ng damit ni Santa kaya't agad itong tumakas habang nagsisisigaw, at nag-iiyak ito nang makita niya na putol-putol na ang kanyang anak na lalaki sa kwarto nito, at agad niyang binuksan ang pinto sa sala upang makatakas, ngunit bigla siyang pinagpapalakol sa likod at pinagputol-putol ni Art the Clown, at pagkatapos siyang mapatay nito ay kumain na ito ng milk at cookies. At habang naghuhugas ng plato ang demonyong Santa ay narinig niya na may gumagalaw sa ilalim ng banggera, at pagkakuha ng dugwang palakol ay binuksan na niya ang cabinet upang tapusin ang batang babae na nagtatago dito, at pagkatapos ng 5 taon ay ipinakita ang isang pulis na nakakita kay Art the Clown na duguan at walang ulo, kaya tinawagan niya ang kanyang team at nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga, at pagkatapos ay bigla siyang inatake ng walang ulo na si Art the Clown at pinatay, at ilang sandali ay sumakay na ito sa train, at makikitang ikinabit niya sa kanyang leeg ang ulo ng pulis na pinatay niya kanina, kaya't napatulala ang babae sa kanyang harapan.